Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, February 11, 2025 Tuesday. Alamin natin ang mga lugar na apektado pa din ng shear line at iba pang weather system na patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan at ang low pressure area na posibleng mabuo ngayong linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan patuloy na nakakaapekto sa bansa ang shear line. Ito yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng cloud formation na nagdadala ng pag-ulan sa southern Luzon at Visayas habang umiiral pa din ang northeast monsoon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng shear line. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Sa Caraga at Davao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng easterlies. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide sa ilang lugar. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto, ngunit mas mabuting maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan dulot ng easterlies. Posibleng magdulot ng pagbaha o landslide ang malalakas na thunderstorms. Ayon sa pinakahuling weather advisory ng PAGASA, narito ang heavy rainfall outlook dulot ng shear line. Ngayong araw makakaranas ng heavy to intense rainfall ang Catanduanes, habang moderate to heavy naman sa Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar. Bukas February 12. Moderate to heavy ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte at sa Thursday, February 13. Moderate to heavy ang mararanasan sa Cagayan at Isabela. Ang dami ng ulan ay maaaring mas mataas sa mga kabundukan at matataas na lugar. Maaari ring lumala ang epekto ng pagbaha at landslide sa mga lugar na dati nang nakaranas ng matinding pag-ulan sa mga nakaraang araw. Update din tayo sa tropical cyclone threat potential ng PAGASA. Dito natin makikita kung meron bang posibleng lumabas na low pressure sa mga susunod na linggo. At sa week 1, mula ngayon hanggang February 16, posibleng may mabuong isang low pressure sa may kanlurang bahagi ng PMD o PAGASA monitoring domain. At sa week 2, walang inaasahang anumang mabubuo na low pressure sa paligid ng ating bansa. Gamit ang ibang weather model, makikita natin na merong formation dito. Ang galaw nito paangat papuntang Vietnam at magre-recurve and then malulusaw na siya. Hindi ito inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa, pero patuloy natin itong imomonitor kasi pwede pang magbago ang galaw niyan. Kaya importante pa din manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.